Pagdating namin dito sa baryong to, sinabihan na pala yung mga tao na kailangan na nilang umalis. Kasi masyado nang delikado, masyado na daw mataas yung toxicity level. Dapat i-forceful yung yung paglinis ng mangrove areas. Ako si Jessica Soho. Ako po si Jessica Soho. Ako po si Jessica Soho. This is Jessica Soho reporting. Balikan natin ang paghahatid ko ng serbisyong totoo bilang isang journalist. Bingi ata ako, Mama. March 1989 nang una naming tangkaing marating ang Isla ng Pag-asa. Gaya po ng inyo nakikita, tayo ay nakasakay ngayon sa isa sa mga tangke. Paano kaya sila magpapasko dito, no? This is Hickam Air Force Base here in Hawaii. Ito rin tiyak ang gustong paniwalaan ng marami sa atin. To see is to believe. Samahan niyo po kami sa isang natatanging paglalakbay. Ilang linggo ng laman ng balita ang oil spill dito sa Guimaras. Tanong tsak ng marami sa inyo, paano ba ako makakatulong? Sa linggong ito, inihatid namin mismo dito sa Guimaras ang ilan sa mga mumunting tulong na galing sa inyo. Dahil sa krisis sa Guimaras, may bagong pambansang kilusan, ang Oplan Gupitan. Mula sa mga barako ng Bilibid hanggang sa mga kongresista. Magpagupit na nga lang tayo at wag na mag-isa yung mga taga-Bilibid. Manguna na yung Congress. Pati nga crowning glory ng mga beauty queen, inihain. Our hair is our crowning glory as beauty queens. Pero ngayon, gugupitin namin to and donate it to help to save the seas of Guimaras. Sabay-sabay na nagpagupit sina Binibining Pilipinas Universe Lia Andrea Ramos, Binibining Pilipinas International Denil Lu Valmonte, at Binibining Pilipinas World Ana Maris Igpit. Malaking sacrifice para sa akin. And I know I'll be helping maraming tao sa Guimaras and also yung mga seas din. Maging kami, naisipan din naming tumulong sa aming munting paraan. Ito yung buhok ko dati. Oo. Pinaputol ko na lang siya. Bakit? Makatulong sa? Doon sa langit doon sa nangyari sa Guimaras. Ang mga kilala naming parlorista sa Pasay may kakaibang gimmick. Bit-bit ang kanilang mga armas. Handa na silang mag-rally, rumampa para sa Guimaras. May libreng gupit po kami sa araw na to. Ang kanilang offer, libreng gupit. Walang patawad, lalo na sa mga long hair katulad ni Mang Danilo. Okay lang sa'yo kahit magpakalpo? Ayos lang yun. Hindi naman nasayang, libre pa gupit. Tapos? Nakatulong pa sa kababayan natin sa Guimaras. Pati balbas, i-donate. Pati bigot, tanggalin na yan. Para kanino? Sa Guimaras yan. Hindi rin kami nabigo sa mga big-time foam manufacturer. Ayon sa mga environmentalist, the best daw ang retasong foam na pang-wipe out ng langis. Mga gamit na sako ang kontribusyon naman ng ilan. Sa loob lang ng 2 araw, isang cargo container ng absorbent material ang aming nakalap. Isinakay namin ito sa barko patungong Iloilo. Gabi na nung nailabas namin ito at nadala ng Guimaras. Kinabukasan, binisita namin ang Sitio Lusaran sa Barangay La Paz, Nueva Valencia. Dito, matindi ang salot na kinaharap ng mga residente. Pagdating namin dito sa baryong to, sinabihan na pala yung mga tao na kailangan na nilang umalis. Kasi masyado nang delikado, masyado na daw mataas yung toxicity level. Nung
mga oras na yon, mapanganib na daw ang kemikal o lason na nasa hangin na nagmula sa mga nakaimbak na bunker oil na nakuha ng mga residente mula sa dagat. Mostly the kids come to us na with cough and fever for several days already. Delikado ito lalo na kapag matagal malanghap. Ito yung mga langis na nakuha nila sa dagat. Ang problema ngayon kung anong gagawin dito sa mga langis na ito. Sa Lukuya nagsasagawa ng eksperimento yung mga taga San Miguel. Tinitignan nila kung yung pinagpigaan ng cassava pwedeng ilagay sa lupa o sa buhangin. 23 barangay sa Guimaras ang apektado ng oil spill. Kabi-kabila ang mga panukala upang ito'y solusyonan. Sa kabilang sitio ng Almansur, tumagos na sa ilalim ng lupa ang epekto ng tagas. Delikado ito, lalo na kung magtuloy-tuloy ang langis sa mga balon ng tubig. Yung oil, naka-sip through, nakatumagas na sa loob. So anong ginagawa nyo nang tinatanggal nyo to? Oo, tanggal lagay. Tapos, iimbak nyo daw sa malayo. Hanggang sa ilalim, meron ng langis, yung black. Kaya ang mga residente, kanya-kanyang sikap. May mga gumagawa ng mga pangharang sa langis o spill booms mula sa dayami. Pwede rin daw gawing oil spill boom ang dala naming mga tinabas na foam. Basta't aalisin din ng mga ito kapag napuno na ng langis. Hindi kasi biodegradable ang foam o hindi basta-basta nasisira, kaya makasasama sa kalikasan. Ang foam itinatali palibot sa kawayan. Pagkatapos, palulutangin sa dagat bilang panangga at pansipsip sa tumagas na langis. Unti-unti malilinis mo na yung mga bato. Ayon sa grupong Green Forum, pwede rin daw gawing scrub ang foam para sa mga langis na kumapit sa bato at mga bakawan. Dapat i-forceful yung yung paglinis ng mangrove areas. So, yung parang sponge, yun yung ginagamit namin lalo na sa detergent, na pang-absorb ng detergent. Pati nga balahibo ng manok, pinag-eksperimentuhan kung mainam ngang pansipsip ng langis. Problema nga lang, may amoy ito. Malinis man ngayon yung oil, maalis man yung mga mangroves kung saan nangingitlog yung mga isda, naapektuhan. Pero problema din kung saan itatambak ang mga naipong langis. Sir, itong problemang ito, yung dulot ng oil spill, talagang hindi siya simple kasi yung mga solusyon na naiisip natin ngayon, pwede rin palang mag-create ng bagong problema. Yun yung ngayon dahil gumagawa tayo ng solusyon pero nanganganak siya ng bago na namang problem. Basura mang ituring ang mga pinagsipsipan ng langis. Patuloy ang panawagan para sa mga absorbent material. Pero hanggang sa panawagan, meron pa rin konting hindi pagkakaunawaan. Ayan sir, magagamit po ninyo. Ang buhok na nung unay sinabing mainam na pangontra sa oil spill, hindi pala uubra. Lalo pat uso ang hair dye o tina. Kapag tumagas daw ang mga kemikal na taglay nito sa dagat, masama. Meron lang akong reservation dun sa buhok because it was not my announcement na sa Coast Guard sa Manila na-announce nila. Nakalako nila pero actually andun sa site ng it was the proposal o suggestion ng Greenpeace but on how they going to go about it, hindi naman nila sinabi kung paano. Absorbent talaga siya, sinisip-sip niya talaga yung langis at according sa test na ginawa ng volunteers namin, ang pinaka-epektibong paraan ay ilagay mo siya sa katsa, yung sa supot ng arena at magiging parang giant sponge siya sa dagat. Nakalilito nga ang kaliwat ka ng mga eksperimento sa ngayon, lalo pat wala naman tayong sapat na karanasan pagdating sa oil spill. Pero sabi nga nila, sa pagsugpo nito, try and try until we succeed.